lumilitaw na ang DNR ay isang ahensya na matatawag kong bantay sa lakay, turo-turo style. Bakit po turo-turo style? Nagtuturoan. Kapag kami po ay tumawag sa DNR para mag-usisa, mag-imbestiga tungkol sa mga illegal structures, tungkol sa mga paglapastangan sa ating mga kalikasan, nagtuturoan. Ito pa po ang pinakamasakit at nakaka-insulto. God damn. Gusto nating malaman kung bakit pinayagang mag-construct ng mga konkretong istruktura sa Chocolate Hills sa kabila ng pagiging protected area nito. Umaasa po tayo na sa hearing na ito, magkakaroon tayo ng sagot mula sa DNR, PAMB, BEMO, PENRO at LGUs at maipaliwanag nila kung bakit nagkaroon ng construction at nabigyan ng permit ang mga resorts kahit na protected ang status ng Chocolate Hill. Kumpirmado, naroon nga po ang resort sa pusod ng Chocolate Hills. Nitong nakaraang buwan, lubhang nabahala po tayo sa mga nagsilabasang mga video at post sa social media na mayroong swimming pool at ilang konkretong cottages sa isang resort na itinayo sa pagitan ng Chocolate Hills na idineklara ng UNESCO bilang kauna-unahan at natatanging global geopark sa Pilipinas. Bukod pa rito, kasama din ang Chocolate Hills sa protected areas sa ilalim ng National Integrated Protected Areas System Act. Kaya naman labis ang ating pagkadismaya nang makita natin na may mga istruktura pala na itinayo doon mismo sa Chocolate Hills na maaring makaapekto sa likas na yaman at ganda ng lugar. Kaya agad po tayong nag-file ng Senate Resolution number 967 dahil gusto nating malaman kung bakit pinayagang mag-construct ng mga konkretong istruktura sa Chocolate Hills sa kabila ng pagiging protected area nito. Umaasa po tayo na sa hearing na ito, magkakaroon tayo ng sagot mula sa DNR, PAMB, BEMO, PENRO at LGUs at maipaliwanag nila kung bakit nagkaroon ng construction at nabigyan ng permit ang mga resorts kahit na protected ang status ng Chocolate Hills. Maganda rin na tignan kung ano ba talaga yung ginagawa ng mga LGU para mapangalagaan itong mga protected areas natin. At kung aligned, harmonized at complementing sa kani-kanilang comprehensive land use plans, ang no-build zones, protection zones at buildable areas susog sa unique physical and geographical character ng isla ng Bohol at in line with the protection of the province geological heritage. Hindi po natin layon ang magturuan dito, but we want to know where the policy gaps are, the gray areas in laws and ordinances, the failure in coordination and implementation, and why mandates were not faithfully carried out. Bilang mga tagapagpangalaga ng kalikasan, hinihikayat ko po ang lahat na magbigay linaw at paliwanag tungkol sa kani-kanilang mga mandato at responsibilidad. Hanapin kung saan meron na pagkukulang sa mga ordinansa at batas. Alamin kung tama ba ang pagkakaintindi sa mga polisiya. Bigyang solusyon ang mga tampok at tawag pansing problema. At magkaisa ang lahat na may iisang layunin at paninindigan na protektahan ang ating kalikasan at mga likas na yaman. Our Chocolate Hills are more than just a tourist destination. It is a UNESCO site and a protected area. It deserves to be taken care of because they play a crucial role in our conservation efforts, utilization and management of our natural genetic resources. Being a globally recognized UNESCO Geopark and being at the forefront of efforts to conserve, restore, and heal the environment, the Chocolate Hills provide the template and guide for LGUs on how protecting and conserving natural treasures can translate into meaningful gains for our people and country. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Thank you, Senator Binay. Before we acknowledge Senator Bato de la Rosa, I just want to
acknowledge the virtual presence of Senator Bongo. Thank you very much. We now hear from Senator Bato de la Rosa. Thank you, Madam Chair. Magandang umaga sa ating lahat. Davao and Bohol are for the longest time, popularly known as Mount Apo and Chocolate Hills, which are often reflected in the pages of our textbooks. During our plenary sessions, I am affectionately addressed by my dear colleagues as the gentleman from Davao and Bohol. I take this not only with honor and pride, but also with the responsibility to keep myself, like the above-mentioned natural land formations, in highest standards as a public official. Linggo bago natin gunitain ang Semana Santa, nagkaroon po ako ng pagkakataon na makauwi sa hometown ng aking ina sa Antequera, Bohol. Sinamantala ko na rin po ang pagkakataon na silipin ang resort sa gitna mismo ng Chocolate Hills na kamakailan lamang ay naging laman ng mga balita. Kumpirmado, naroon nga po ang resort sa pusod ng Chocolate Hills. The Mount Apo Natural Park, on the other hand, hits so close to home. I grew up in Santa Cruz, Davao del Sur, at seeing Mount Apo towering upon Davao region continually watching over us. Umaasa po ako na sana'y mabigyang linaw ang ilang mga isyu na ating didinggin ngayong araw. Ano po ba ang ating mga namamayaning polisiya o prevailing policy hinggil sa paggamit ng ating mga public domains? Mula pa po nung ako'y bata hanggang magsilbi ako bilang sundalo at mamalagi ng mahabang panahon sa kabundukan at paanan ng Mount Apo. Nagkaroon po ako ng pag-unawa na tayong mga tao ay nakikiraan lamang sa mundong ito. Hindi maikakaila na may hindi mapapatid na ugnayan ang kalikasan at tao. I wish to hear from our resource persons in the course of this hearing, ano ang mga gagawin natin upang masiguro natin ang tunay nating naaalagaan ang ating mga likas na yaman, proactive, not reactive. Our national monuments and protected areas must unite us, not divide us. May mga nababasa kasi akong komento, Madam Chair, na nagsasabing, ang mga Bulanon ra ang nakahibalo kung unsa ang maayo para sa Bohol. Meaning only the Boholanos know what is truly good for Bohol. Parallel to that, others might also say that only those from Davao City, Davao del Sur, and Cotabato province know what is best for Mount Apo. But I disagree, Madam Chair, very strongly. Issues like environmental protection and biodiversity requires and demand a unified approach. Hindi pwede dito ang idya-idya, aho-aho. Sa Bulanon pa. Kung sa Tagalog, kanya-kanya. Magkakaisa tayo dapat dito. Thank you, Madam Chair, for calling this hearing, as well as my colleagues for heeding the urgency of these matters. As a Bulanon and Dabaonon, but most of all, as a Filipino, I am deeply grateful. And kalimutan ko pala magitin, Madam Chair. Yesterday, I was also invited by the good Secretary of DNR, Secretary Luisaga, to join his team. Nag-inspection rin kami doon sa Mount Apo National Park. Kahapon lang po. Yun lang, Madam Chair. That's all. Thank you. Thank you, Senator Bato de la Rosa. We now recognize Senator Raffy Tulfo. Thank you, Madam Chair. Ang DNR, ang ahensya ng gobyerno na natasang pangalagaan at bantayan ng ating kalikasan. But because of recent events, lumilitaw na ang DNR ay isang ahensya na matatawag kong bantay sa lakay, turo-turo style. Bakit po turo-turo style? Nagtuturoan. Kapag kami po ay tumawag sa DNR para mag-usisa, mag-imbestiga tungkol sa mga illegal structures,
tungkol sa mga paglapastangan sa ating mga kalikasan, nagtuturuan. Ito pa po ang pinakamasakit at nakakainsulto. Ito pong DNR Freedom Information Manual, hindi ko alam kung kailan nilabas ito, na kung saan ipinagbabawal ang DNR na magbigay ng impormasyon tungkol sa mga nag-a-apply ng ECC at mining. God damn. Is this of national security concern? Kaya bawal sa inyong Freedom of Information Manual, bawal kayo magbigay ng impormasyon tungkol sa mga nag-a-apply ng ECC at mining permit. Unang lumabas itong kalokohan sa Bohol, Chocolate Hills. After my expose yan, nakatanggap ako ng maraming sumbong tungkol sa paglalapastangan naman ng kalikasan sa Digos, Davao. 97 na mga structures na naitayo doon. Out of those 97, there are few na na-issuean ng ECC. But marami doon ang hindi pa. At patuloy pa rin nagpapatayo ng struktura. At nang tumawag po kami kung anong gagawing hakbang ng DNR, we were told, bigyan daw ng 2 years palugit para pagdesisyonan nila kung isasara ba ang dapat isara o hindi isara ang dapat hindi isara. Again, hindi ho ba kabalastugan na naman yan? Now, meron naman po ako natanggap na sumbong sa Bohol pa rin. Ito po ang isang shipyard na kung saan 19 hectares po na mangroves ang sinira para mapagpatayo ng shipyard doon. Now, alam ko na ipinagbabawal ang pagputol ng mangroves base po sa Republic Act noong 1990. Pero bakit po pinayagan ang pagpapatayo ng isang shipyard sa Bohol? Bakit po nabigyan ito ng ECC? Ngayon, magkaharap-harap tayo, sana wag ho kayo magturuan. Dahil it will be an insult to us here, senators, na in front of us, magtuturuan pa rin kayo. And I'm happy na nandito si Secretary Yulo Loizaga, na I'm sure yung mga katanungan ko namin tungkol sa paglapastangan sa ating kalikasan ay masasagot na maayos. Black sand mining sa Zambales. Nung last budget hearing, Secretary Loizaga, na pag-usapan natin to, and you did promise na you look into it, or better off, ipapahinto yun. Anak ng dagat. Sana ba? Tuloy-tuloy pa rin ang paglapastangan sa ating black sand sa Zambales. Ito pang masaklap. Libre na nga ang pagmina nila ng black sand doon, karamihan ay from China, and then ibinebenta pabalik sa ating gobyerno. Anong klaseng kabalastugan po yan? Ibinebenta sa reclamation dyan sa Pasay at sa iba pang mga reclamation sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kumuha sila ng black sand sa karagatan natin and then, ng libre, ibebenta pabalik sa atin. Hindi ba kalokohan po yan? You guys have to explain. Matagal na pong naging pabaya kayo dyan sa DNR. Hanggang ngayon, patuloy pa rin sa pagiging pabaya. Lumilitaw tuloy na kayo po yung mga protektor ng mga nagsisirang kalikasan. Masungi Geo Reserve. Bakit po nabigyan ng ECC ang Rizal Wind Energy Corporation o Vina Energy? Napakatagal na po na problema itong sa Masungi Geo Reserve. Hanggang ngayon, di po marisulba-risulba. Bakit? Sa ngalan ng ano? Sabi pa nga nila sa kanto, baka sa ngalan ng Tito Vic and Joey. Yung tatlong muka sa isang papel. Nung panahon yun, kasi hindi lang Tito Vic and Joey ngayon eh. Yan lang po.
Madam Chair, I'll reserve my other questions later. Thank you very much, Senator Tulfo.